Ayan, magandang araw po muli mga kaibigan, kapatid. Magsasama na naman po tayo kung saan man po kayo nandako ng ating bansa. Nandito po kayo sa Pilipinas o sa ibang bansa. Akin po kayong binabati na maligayang araw, maligayang hapon, tanghali, umaga, anuman pong oras ngayon sa inyo dyan, no? At nawa po muli po kayong pagpalain ngayong araw na ito sa ating devotional or daily devotion number 2. Ang title po ay We are purified as Christ is pure. Ang ating po memory verse ay matatagpuan po sa 1 John chapter 3 verse 3. And every man that hath this hope in him purified himself even as He is pure. Ayan, ibig sabihin mga kaibigan, mga kapatid, tayo po ay nagkaroon ng pag-asa na kung saan kailangan po nating maging malinis sapagkat si Kristo ay naging malinis o si Kristo ay malinis. Ayan, correction lang po. Si Kristo ay malinis. Ayan, mga kaibigan, mga kapatid. Ngayon po, nung nakaraan ng ating pong pinag-aralan is, yung title po ay We are called the sons of God. Ang ating pong memory verse doon ay 1 John 3:1 na tayo po ay tinawag na maging anak ng Diyos. At ngayon naman po, kailangan po natin maging pure o maging purify, maging malinis, maging sakdal. No po? Pero ito po ay mahirap na maging sakdal no, habang tayo po ay nasa lupa. Pero pinipilit po natin dahil mahal po natin ang Panginoong Jesus. Bago po tayo magsimula, tayo po ay manalangin. Ama namin sa langit, maraming salamat po muli sa pagkakataon itong ibinigay niyo po sa amin na muli po kami mag-aaral ng iyong salita. Kami po ay gabayan ninyo sa tulong po ng banal na Espiritu. Muli po, ikaw po manguna sa bawat isa. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan po ng anak ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, tayo po ay magpatuloy. Christ would elevate and refine man's mind. Ayan. Ibig sabihin, nung tinanggap po natin ang Panginoong Jesus, ang Panginoon ng Kanya pong ginagawa ay Kanya pong binabago ang ating pong masamang isipan. Ibig sabihin, kung dati masama po tayo, pero tayo po ay step by step na nagbabago. Hindi naman po agad biglaan na pag tinanggap niyo po ang Panginoong Jesus, bago na agad. At hindi ibig sabihin nung tinanggap niyo po ang Panginoong Jesus, ay magta-transform din ang iyong mukha, ang iyong body. No. Ibig sabihin, lahat po yon ay internal sa ating pong panloob. Isip, puso. Pag kung ano po ang ating nasa puso, ano ang ating iniisip, ito po yung action. Kaya ang Panginoon ay Kanyang tina-transform o binabago ang ating isipan. Kapag ang ating isipan ay mabuti, ang ating puso ay magiging mabuti. At yung ating action ay magiging mabuti, kaibigan, kapatid. Kaya tayo po ay magpasalamat sa Panginoon dahil nandiyan po siya. Kahit tayo po ay masama, tayo po ay Kanyang mahal. At ngayon, may panahon pa, no? Ibig sabihin, binibigyan pa po tayo ng Diyos ng panahon upang siya ay tanggapin. Ang Panginoong Hesus ay kumakatok sa puso mo. Kapatid, kaibigan, kailan niyo po siya pagbubuksan? Bukas ba? Sa isang buwan? Isang taon? Hindi po, kapatid. Ngayon na, buksan mo ang iyong puso, ang iyong isipan. Papasukin mo si Kristo sa iyong buhay, kapatid, kaibigan. Po, tayo po ay magpatuloy. True repentance, faith, and good works, He may perfect a righteous character and claim through the merits of Christ the privilege of sons of God. Ayan. Ibig sabihin, we are became of perfect. Ibig sabihin, nagiging perfect po tayo once tinanggap po natin ang Panginoong Hesus. Tayo po ay nagiging matuwid dahil tinanggap po natin ang Panginoong Hesus. But, kapag ikaw po ay Kristiyano, marami pong mga sagabal, marami pong mga ginagawa ang Satanas, ang Satan, para ikaw ay mawala sa gawain ng Panginoon. Kaya naman tayo bilang mga tao na umiibig sa Panginoon, ano pong gagawin po natin? Ibig sabihin, mga kaibigan, mga kapatid,
Tayo po ay manalangin na tayo po ay gabayan ng banal na Espiritu at magawa ang dapat po nating gawin, ang ating pong responsibilidad. The principles of divine truth received and cherished in the heart will carry us to a height of moral excellence that we had not deemed it possible for us to reach. Ayan, ibig sabihin mga kaibigan, mga kapatid, nagkakaroon po tayo ng tinatawag na moral excellence. Moral, ibig sabihin your attitude, the way you talk, the way you think. Ibig sabihin, paano ba yung action natin? Kaya po mga kaibigan, kapag tinanggap nga po natin ang Panginoong Jesus, tayo po ay nagbabago. Bago na po ang ating pong buhay. Bago na po yung action po natin mga kaibigan, mga kapatid. Hindi na po masama. Hindi po yung kapag inutusan ka ng mama mo, papa mo, nagdadabog. Pero nung tinanggap mo ng Panginoong Jesus, magugulat ang mama mo at papa mo. Kapag inuutusan ka, anong nangyayari? Nagiging masaya. Yes. Yes. Ganun ka na naman. Ibig sabihin, yes daddy, yes mommy. Sige na po, ano pong utos nyo? Wow, bago na yung anak ko. Ano nakain mo anak? Chocolate? Yan, hindi po, joke lang po. Ibig sabihin mga kaibigan, mga kapatid, ang kailangan po lamang natin gawin, talagang mahirap po. Ang gusto po natin na susunod yung nasa ng ating laman. Na gusto natin, kapag gusto natin magsinungaling, magsisinungaling. Pag ikaw ay lalaki o babae, gusto maging party. Pero ito po ay hindi na po maganda dahil malapit na po ang pagdating ng Panginoon. Nakikita po natin, nararamdaman po natin sa bagyo. Bagyo pa lang, ibig sabihin nagpaparamdam na ang Panginoon na lahat po tayo ay magbagong buhay. Noong nakaraan, Ulysses ang pangalan. At bago mag-Ulysses, ang dami pa po na marami pong namatay. Lalo po sa Bicol noong nakaraan. Ibig sabihin, nagpapakita pa lamang o nagpaparamdam ang Diyos na dapat ang tao ay magbalik loob sa Kanya. Ikaw kapatid, kailangan ka magbabalik loob. Ibig sabihin, ayun po yung tanong na dapat po nating tanungin sa ating pong sarili. Dahil malapit na po talaga ang pagdating ng Panginoong Jesus. Lahat po ng tao ay busy. Sabi nga po sa Biblia, ang pagdating ng tao ay hindi po nalalaman. Alangan naman, katulad po ito ng magnanakaw ang pagdating ng Panginoong Jesus. Alangan naman po yung magnanakaw, magpapaalam pa. Uy, bukas magnanakaw ako sa bahay ninyo. Di ano gagawin mo? Di maghahanda, syempre. Pero ang pagdating ng Panginoong Jesus ay hindi po nalalaman ng tao. Pero meron siya sinasabi sa Biblia na ang kanyang sinasabi o ang kanyang hint ay lahat ng tao ay busy. Busy lahat ng tao, tsaka po siya darating. At ang lahat ng tao ay hindi handa. Kaya ano po sinasabi? Kailangan po ay laging handa. Ayan. Ano pa pong sabi dito? Holiness of heart and purity of life were the great subjects of the teachings of Christ. In his Sermon on the Mount, after specifying what must be done in order to be blessed and what must not be done, he says, "Be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect." Ayan. Tayo po ay magiging banal dahil si Kristo ay banal. Bawal po magsama ang hindi banal sa banal. Bawal po magsama ang mabuti at masama. Bawal po magsama si Jesus at si Kristo. Pipili lamang po tayo ng dalawang choices, dalawang pagpipilian. Because the life of a person is full of choices. Lahat po, ang ating buhay ay laging nasa pagpipili. Ano pong pipiliin natin? Mabuti o masama? Langit o impyerno? Si Jesus o ang diablo? Ano pong pipiliin natin? Mabuting gawa o masamang gawa? Desisyon niyo po yan, kaibigan. Ano po? Ito po yung dapat po nating malaman. Busy ang lahat ng tao ngayon. Kapag sinira niyo po ng Word of God, wala silang pakialam. Ayaw ko niyan. Diba? Naalala ko po nung kami po ay nag-evangelize. Nagkaroon po kami ng evangelism sa part po ng Cavite. Meron po kaming binigyan ng tracts na ang pamagat, bawal manigarilyo. Ang nabigyan pala namin ay naninigarilyo. Ay ano pong ginawa niya? Hindi niya po tinanggap. Ay, ayaw ko niyan. Hindi ako naninigarilyo.
Ibig sabihin, gusto nila yung ano ang gusto ng kanilang katawan. Sinusunod nila ang gusto po nila. Pag sinara mo ng Word of God, ay busy ako. Hanggang kailan ka magiging busy? Sa pagdating niya? Nagumugunaw na ang lupa? Doon ka palang hingi ng tawad? Paano kung nalock na yung forgiveness? Nalock na yung tinatawag na yung time. Naubos na ang time. Katulad po sa panahon ni Noah. Ano sabi ni Noah? Magkakaroon ng baha. Sabi ng mga tao, ay sira ulo yata to eh. Baliw yata to eh. Ayun po sabi ng mga tao kay Noah. Hindi po sila naniniwala. Kasi ang tirik ng araw, tapos magkakaroon ng baha. Sino maniniwala? Di ba? Pero ano po nangyari? Dumating po ang baha. At marami po ang namatay kasama ang hayop. Gusto po nila pumunta sa ginawang arko o malaking bangka ni Noah, pero ang Diyos na ang nagsara ng pinto. Sabi, Tito Noah, tulungan niyo kami. Pero ano po nangyari? Nalak na po ang pintuan ng arko. At lahat po sila namatay. Ganon din po pagdating ng panahon. Pero hindi na po gugunawin ng Diyos sa pamamagitan ng baha. Alam niyo po yung rainbow. Ang rainbow yung makikita po natin sa langit kapag umaambon. Ayun po yung rainbow na yon. Bakit may rainbow? Kasi ayun po yung pangako ng Diyos. Ayun po yung tipan niya sa mga tao na kung saan hindi niya na po gugunawin ang mundo sa pamamagitan ng baha. Kaya meron pong rainbow. Kasi ayun nagpapakita na ang pangako ng Diyos ay totoo. Na hindi niya na po gugunawin ang mundo sa pamamagitan ng baha. Ano pong gugunaw sa mundo pagdating ng panahon? Apoy. Ayan, maraming tao hindi po naniniwala. Pero ngayon, kaibigan, kapatid, hindi ko po kayo pinipilit. Decision niyo po yan. Hindi ko po yung decision. Tayo po ay magpatuloy. Perfection, holiness. Nothing short of this would give them success in carrying out the principles He had given them. Ayan, kaibigan, kapatid. Perfection, holiness. No? Pagiging banal. Alam ko po na mahirap maging Kristiyano. Pero kung mahal po natin si Kristo, gagawin po natin ang Kanya pong inuutos sa atin. Kasi ang Diyos po ay banal, kailangan po natin banal. Kaya po dito sa mundong ito, training ground kung paano po maging banal. Tinitrain po tayo. Minsan ho, nagagalit tayo, nakapagsabi po tayo ng masama. Pero kapag tayo po yung nakagawa ng ganun, humingi po tayo ng tawad. Ang Diyos ay laging nandyan upang tayo po ay patawarin. Ano po? Ayan. Next po, sabi po dito, nothing short of this would give them success in carrying out the principles He had given them. Without this holiness, the human heart is selfish, sinful, and vicious. Holiness will lead its possessor to be fruitful and abound in all good works. Ayan. Ibig sabihin, ang tao po ay makasalanan. Ang tao po, ang puso po ng tao ay makasalanan. Lagi po nagkakasala, lagi po nagkakamali. Pero ano po sabi kanina, si Jesus lamang ang nagpapabago ng isip. Pag nabago ang isip, automatic ang puso mababago. Kapag tinanggap, we accept Jesus Christ in our life, it means we become new. Ibig sabihin, our attitude become new. Dati bad, pero nagiging mabuti. Kasi ang perfection, ang holiness, ay pagiging mabuting tao. Nakikita ng kapwa. Marami nagsabi, I am Christian, pero nagmumura, nanununtok, nananabunot, nangchichismis ng buhay ng iba. Kristiyano ba yan? Hindi po. Ibig sabihin, kapag ikaw ay bago na, ibig sabihin your attitude, no, ay nagbabago ang ugali mo. Ay, si kapatid dati nagmumura yan, pero ngayon nag-share na ng Word of God. Wow! Ay, dati si kapatid madamot yan, pero ngayon namimigay na ng bahay, ng sasakyan. Ay, hindi po, joke lang. Ibig sabihin, nagbibigay na. Ibig sabihin, tumutulong na sa kapwa. Ayun, kasi tinanggap niya ng Panginoong Jesus. Diba? Pag tinanggap natin ng Panginoong Jesus, we are perfect. Ano po bang gusto po natin? Sa kulungan? Diba? May ang mga taong masasama ay nasa kulungan.
Bakit sila nandun? Kasi sila ay pumatay ng rape. Diba? Nagnakaw. Ayun yung tinatawag na hindi po banal. Ayun po yung tinatawag na hindi po perfect. Sabi po nila, nobody's perfect. That is true. No? Pero ano pong gagawin natin bilang Kristiyano? Ibig sabihin, pipilitin natin maging perfect. Lahat po gagawin natin maging perfect para makasama lamang siya. Si Jesus nga, napako sa krus ng Kalbaryo, kamay, pinako. Diba? Kaliwa, kanan, pinako. Kasama paa. Bago siya pinako, ilang palo sa likod ang kanyang natikman. Pero tayo, diba? Simple pa lang yung ating nararanasan. Suko na, kapatid, kaibigan. Hindi po. Huwag po tayo suko. COVID na yan? Nako, hindi po tayo susuko sa COVID. Kaya tayo po ay magpapatuloy sa ating pong pananampalataya o sa iyong pananampalatayang tinanggap, kaibigan, kapatid. Next po, sabi dyan, holiness will lead its possessor to be fruitful. Ayan, ibig sabihin kapag tayo po ay nalinis na, ang panlabas na ating gawa ay magiging mabuti, magiging maayos ang ating pong gawain. No? Sabi ho dito, holiness of heart will produce right actions. Ayan. Ibig sabihin mga kaibigan, mga kapatid, tanggapin po natin ang Panginoon Jesus, magiging mabuti ang buhay natin. Lagi ko po naisip yung sinasabi po ng aking papa. Sabi niya, kapag hindi ka po Kristiyano, dalawa lamang ang pupuntahan mo. Nasa kulungan o nasa 6 feet below the ground. Ibig sabihin, sa kulungan o ikaw ay patay na. Yun lamang po, dalawa lamang pupuntahan natin. Desisyon niyo po yan, mga kaibigan, kapatid. Masakit po ang salita ng Diyos. Kahit ako nang hindi pa ako Kristiyano, ang sakit na salita ng Diyos. Pero sa pamamagitan ng sakit na ito, doon ko po natutunan kung sino po talaga si Kristo. Mahal niya tayo. Gusto niya lahat ng tao hindi mapahamak pagdating ng panahon. Kaya ngayon may time pa, kaibigan, kapatid. Busy ka, bigay mo lang. Kahit 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes. Ang Panginoong Yesus. Hindi ka po niya pababayaan pagdating ng panahon. Mahirap po. Mahirap ang buhay. Pero mas mahirap kung wala si Kristo sa iyong buhay, kaibigan, kapatid. Manindigan ka kung ano man ang iyong tinanggap na pananampalataya. Ang importante, may relasyon tayo sa Diyos. Bago po tayo magtapos, tayo po ay magkakaroon ng maikling panalangin. Maraming salamat muli po, maraming salamat po sa araw na ito na inyo pong ipinagkaloob sa amin. Na kami po natutunan na kami po ay maging pure, maging malinis dahil pagdating ng panahon, kami po ay makakasama ninyo. Dito po sa lupa ay training ground. Pero tulungan niyo po kami dahil kami po ay naniniwala kung wala po wala po kami, Jesus, sa aming pong buhay, kami po ay mapapahamak pagdating ng panahon. Amay, tinataas ko po sa inyo mga tao na kasagbigyan niyo po sila ng kalakasan, pagpalain niyo po ang kanilang trabaho, ang kanilang pong hanap buhay. At sino man po na wala pa po kay Kristo, i-open niyo po ang kanyang puso at isipan na muli po nilang tanggapin o muli po silang tumanggap sa Panginoong Jesus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Muli po, Ama, maraming salamat po. Ito pa kami sa dalangin sa pangalan po ng anak ni Jesus. Amen. Ayan. Muli po, kaibigan, kapatid, maraming salamat po sa pagpapanood ng clip na ito, ng vlog po na ito. At nawa po kayo po ay gabayan ng Banal Espiritu. Mag-ingat po kayo, take care sa COVID, no? At kayo po ay pagpalain ng Diyos at ang inyo pong pamilya. Muli po, maraming salamat po. God bless sa inyo pong lahat. And pray because God is always there. No? Just open your heart to the Lord and the Lord will bless you. Jesus loves you, God loves you, brothers and sisters, and also my friends. Thank you so much for this day that you gave in us. Thank you. Bye-bye po.